Ako na po tayo sa pag-aaral, pakikinig ng balasalita natin pinapain ni Jesus. Handa na po natin ating mga pakinig, minamahal, o tayo mga banal na kasulatan. Ilabas po natin ito, pamasundan natin ang bawat talata sa Biblia. Natin ang pag-aaralan, minamahal sa hapong ito. Kaya bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinapain ni Jesus, aking pong hinihiling, minamahal, tayo muna po ay panandali ang pong tumayo, minamahal, bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng ating pinapain ni Jesus. Kaya narito po, akin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ng ating mahal na Panginoon, kindly tumayo tayo sandali, maminamahal, upang tayo sama-samang manalangin. Magandang hapon po sa inyo, tayo po'y manalangin. Opo, dakilat, mapagpala po naming Ama Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat, malapang sa dakilang pribileyo na pinagkalubong muli sa amin. Binigyan mo kami ng gintong pagkakataon na sama-sama ka namin purihin, sama-sama ka namin sambahin. Maraming salamat po, malapang nun sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga pagsamba, ng aming pagpupuri, paglilingkod. Salamat po, Malapanginoon, nakaabot sa iyong dakilang kalulatian ng aming pananambahan, Malapanginoon. Minsan pa pagpalain mo po yung mga salita, Malapang patuloy po kayong mangusap sa bawat isa sa amin. Turuan mo po kami, Malapanginoon, ang mga salita mo, Malapanginoon, ay matanim sa aming mga puso upang aming maisagaw ang Malapanginoon. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos, at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, at habang inihanda po natin ang ating mga talata dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9 up to 14. Nais ko po magpaabot ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan sa Diyos nating pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayo ng paggalang sa ating mga minamahal na mga beloved children, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor. Magandang hapon sa kanila. Patuloy po nating inaalala mga di malilimutang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga mananampalataya, maminamahal sa lugar na ito, sa lahat po ng Olongapo City, sa ating mga manggagawa, mga mangaral, sa lahat po ng mga instrumentalist, lahat po ng mga narito ng mga kapatiran, maligayang pakikinig at patuloy na pagsamba sa ating banal na gawain, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kindly buksan po natin, maminamahal, ang ating pambungad na talata. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, ang talata 9 hanggang 14. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. Kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Nasa kalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay na malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang magawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatao nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos? Na dahil dito ang sangkalangitan na magdiningas ay mapupugnaw at ang bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyo masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dugis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal. Purihin po ang kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, gusto ko pong ipaalam sa inyo, mga minamahal, na dapat lagi po nating inaalala ang mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ang banal na salita ng Diyos, mga minamahal, hindi ito pinapapasok sa kabilang tenga, tapos palalabasin sa kabilang tenga.
Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, para maipamuhay natin. Para mga minamahal, mapahalaga natin ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nyo, sa dami ng mga naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, sabihin ko po sa inyo, wala nang pinakamapalad sa lahat ng mga mapalad, kundi ang mga mananampalataya sa henerasyon natin ngayon. Bakit? Unang-una, mga minamahal, meron tayong Biblia. Meron tayong saligan, mga minamahal ng katotohanan. Meron tayong basihan. At bukod dito, mga minamahal, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Sa pamagitan po ng mga karanasan ng mga mananampalataya na nauna sa atin, pwede natin maging basihan, pwede natin maging gabay sa ating paglilingkod sa Diyos ngayon. Hindi katulad nung unang mga panahon, mga minamahal, ang mga Kristiyano noon, wala silang napapakinggang Biblia. Walang nagpapalakas ng kanilang loob, walang nagbibigay sa kanila ng inspirasyon para maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang pinakakalakasan lang nila, yung banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Kapag sila po ay napupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos, nagiging kalakasan nila, mga minamahal, nagiging kasiglahan ng kalampananampalataya. Amen. Kaya nga, dito po mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, malinaw na sinasabi ng Biblia, ang mundo natin, ito po ay nakatalaga sa dagat-dagatang apoy. Ang mundo natin, mga minamahal, ito po ay nakalaan para gawing dagat-dagatang apoy. Ngayon, wala pa pong dagat-dagatang apoy. Mayroon pa lang ngayon impyerno. Nasa 2 Peter chapter 2, verse 4. Nung nagkasala ang mga anghel, si Lucifer, 10 ng kanyang mga angels na sumanib sa kanya, sila'y ibinulid doon sa impyerno para ilaan sa paghuhukom. At ang mga namamatay na mga makasalanan, mga minamahal, sila ay nandun sa impyerno na kung tawagin sa ating panahon ngayon, detention cell. Ang impyerno ngayon sa atin, mga minamahal, pati sa mga diablo, pati ang kanyang mga anghel na sumama sa kanya, sila po, mga minamahal, ay nasa impyerno. Ito'y detention cell lang. Alam niyo ba yung detention cell? Ito, nakakaintindi lang nito yung mga may alam sa batas, sa mga pulis nating mga kapatiran. Ang detention cell, yung pag ikaw ay nahuli, alam mo, taga rito ka, doon ka muna sa kulungan yan dyan sa detention cell dyan sa Santa Rita. O presinto, detention cell lang yan. Pag tapos na yung hearing mo, dadaling ka na doon sa, kung hindi, pag mabigat ang kasalanan mo, daling ka sa Muntinlupa. O kaya dito, dadaling ka sa 164. Yun ang pinaka-final na pagbubunuin mo yung kasalanan mo. Sa spiritual, kapag ikaw ay nagkasala, hindi ka naglingkod sa Diyos, pag namatay ka, maminamal, detention cell ka lang. Impyerno ka lang. Yung impyerno, hindi pa yun ang parusa. Detention pa lang yan. Hinihintay pa yung parusa mo doon sa Revelation chapter 20, verse 14 hanggang 15. Na kapag hindi nakita ang pangalan mo sa aklat ng buhay, itatapon ang iyong kaluluwa sa dagat-dagatang nagniningas na apoy na wala ng kamatayan magpakailan-kailan pa man, forever and ever. Amen. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, maminamal, na wala ng pinakamapalad at pinagpala sa lahat ng mga naglingkod sa Diyos ngayon, maminamal, kundi ang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi bukod sa meron tayong Biblia, maminamal, meron tayong basihan. Para pagbasihan ang ating pananampalataya, pagbasihan kung tayo nasa katotohanan, bukod sa meron tayong maminamahal na banal na kasulatan, may mga preacher na nagtuturo sa atin, ang higit pa maminamahal na pagpapasalamat natin sa Diyos, nasa atin yung tinatawag na rapture sa panahon natin. Sa panahon natin, darating ang rapture. Mamaya babasahin natin dito sa mga
Gawa Kapitulo 11, talatang 35 hanggang 38, ang mga Kristiyanong maiinit pa sa atin. Mga Kristiyanong maiinit pa sa atin. Kung mababasa nyo sa Acts chapter 2, verse 46 and 47, araw-araw sila nagkakatipon. Araw-araw akalang fellowship. Sabi, walang lumiliban. Araw-araw na sila, nandun sama-sama sila. Sabi rito, araw-araw sila ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, nagsisikain sila ng kanilang mga pagkain na may galak at may katapatan sa puso. At ang sabi ng verse 47, na nagpupuri sa Diyos, nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung naliligtas. Kaya araw-araw din na nagliligtas ang malapanan, araw-araw may idinadagdag ang ating malapangan ng mga mananampalataya. Kasi nakita ng mga tao noon kung gaano nila pinahalagahan yung kanilang kaligtasan. Araw-araw silang nandun sa banal na pagtitipon. Dito, paano mo masasabi sa mga kapitbahay mo, naku, dumalo ka, napaka-importante maglingkod sa Diyos. Ikaw nga absent ng absent. Ikaw nga hindi mo magawa yung 3 times a week. Paano mo sasabihin sa mga kapitbahay mo, mga kaibigan mo, mga kakilala mo, mahalaga po maglingkod sa Diyos, maglingkod kayo sa Diyos. Kung sabihin sa iyo, ikaw nga, lagi ko nakikita, absent ka eh. Ikaw nga nakikita ko, hindi nagpapahalaga, paano mo sabihin mahalaga ang maglingkod sa Diyos? Hindi ka agad maniwala sa iyo. Hindi katulad dito, mga minamahal, kahit hindi na magbahagi ng salita ng Diyos ang mga mananampalataya, naging puzzle sa mga mananampalataya noon, sa mga taong nakapaligid sa kanila. Bakit ganito ang pagpapalaga ng mga Kristiyanong ito? Araw-araw sila'y nagkakatipon, araw-araw nagpupuri sa Diyos. Anong meron sa kanila? Kung mabasa nyo sa Hebrews 11:35 up to 38, ang iba sa kanila pinagpapatay, pinakain sa leon. Ang iba, mga minamahal, ay pinugutan ng ulo, ginawang gasera yung kanilang ulo, sinilaban, tapos isinasabit doon sa mga puno para maging lampara. Bubuhusan ng gasolina, tapos sisilaban para gawing lampara. Ang iba'y pinakain sa leon, ang iba'y ibinilanggo. Pero wala kang mabasa sa Biblia, ang iba'y tumalikod. Ang iba'y ayaw na maglingkod, ang iba'y umalis na sa pananampalataya, wala. Lalo silang umiinit, lalo silang nagiging tapat, lalo nilang ipinakikita ang pagpapahalaga sa kaligtasan. Pero makita nyo ngayon ang mga minamahal pagkakaiba ng mga Kristiyano ngayon at noon. Ang mga Kristiyano ngayon, sila po ang kandidato sa rapture, sila po ang kukunin ng malapang noon sa ang panahon natin ngayon, ang kukunin ng malapang noon sa tinatawag na second coming of Christ. Pero bakit tumatagal? Bakit inabot pa na 1,000 taon? Kaya sabi ng banal na kasulatan, hindi nyo ba alam na ang isang araw ay gawing 1,000 taon? Sabi, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng paglilibang ipinalalagay ng iba, kundi siya'y mapagpahinood sa inyo. Siya'y mapagpahinood sa inyo sapagkat hindi niya ibig na sinuman sa atin ay mapapahamak, kundi lahat tayo ay maligtas. Kaya pala pinahahaba ng Diyos ang panahon. Ayaw niya na mayroong mapapahamak, ayaw niya na tayo'y may iwan, mga minamahal. Kasi anytime pag nag-take place ang rapture, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, maraming may iwan. Maraming mga mananampalataya, number 1 priority nila ang trabaho, ang negosyo, ang pag-aaral. Ginawa lang nilang pastime ang paglilingkod sa Diyos. Baligtad. Ginawa ang paglilingkod sa Diyos na pinaka-importante sa lahat. Yun ang ginawang pastime. Yung pag-aaral, yung trabaho, yung negosyo, na ito'y sa sanlibutan lang. Hindi natin mapakinabangan. Nandun tayo nakapokus. Nandun tayo, mga minamahal, sa pagpapahalaga sa mga material na bagay. Sabi ng Biblia, hindi nyo ba nalalaman na ang buong sangkalangitan at lahat ng kalupaan, ito'y mapupugnaw sa matinding init. Ang sabi po rito, darating ang araw na gaya na magnanakaw,
Bakit sinabing gaya ng magnanakaw? Katulad ng ang paggunaw ng mundo, ang pagbabalik ng mala Panginoon ay gaya ng magnanakaw. Unexpected. Pag mo sabihin na matagal pa yan, ang tagal na nga nangyari yung pangako na yan eh. 2,000 years ago pa yan, hindi nangyari. Kaya pinahaba ng Diyos ang panahon kasi ayaw niya na tayo'y mapahamak. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi. Sa panahon nga natin ngayon, kung ngayon mag-take place ang rapture, dito sa mga kalipunan narito ngayon, baka baka mga 10 lang ang makasama. Mga 10 lang. Hindi pa tayo ready. Hindi nangangahulugan, maminamal na naglilingkod ka sa mala Panginoon, ready ka na, hindi po. Tinitignan ng mala Panginoon kung ano ang pinaka-importante sa iyo, material o spiritual. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Tignan niyo sa 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Sabi rito, huwag niyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan, wala ang pag-ibig sa kanya ng Ama. Pag mas mahalaga sa iyo ang material, mahalaga sa iyo ang pag-aaral, trabaho, negosyo, yan po'y sanlibutan. Mahalaga sa iyo ang material na bagay, yan po'y sanlibutan. Wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Hindi ko sinabi na pabayaan niyo ang pag-aaral niyo, hindi ko sinabi pabayaan niyo ang pagtatrabaho niyo, hindi ko sinabi, maminamahal, na wag na tayong magtrabaho, wag na tayong magnegosyo, wag na natin bigyan ng importansya ang buhay sa mundo, hindi po. Ang sinasabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Uunahin lang natin yung kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dapat maging number 1 priority mo ang paglilingkod sa Diyos. Sabi rito, maminamahal, tingnan nyo, 1 John chapter 2 verse 15 up to 17, at mamaya, mababasa nyo po dito sa Hebrews 11:35 to 38. Nakita nyo ang mga Kristiyano noon. Hindi nangyari sa kanila ang rapture, pero grabe sila kasinsiro. Grabe sila katapat. Sabi, araw-araw. Dito pag pinaringgan mo, huwag kayo magliban po. Dumalo po kayo, gawin nyo. Sabi natin, beloved pastor, pilitin mo kahit 2 times a week o 3 times a week. Pag Sunday Christian ka, sabi ng mala pastor, kayo nalulungkot ko. Maiwan kayo sa rapture. At alam niyo po ba, kapag naiwan kayo sa rapture, akala niyo may chance ka pa yung maligtas, dadaan ka sa butas ng karayom. Ito torture ka, babalatan ka ng buhay. Tatanggalin ang mata mo. Pahihirapan ka hanggang isuko mo ang pagiging Kristiyano mo. Hindi mo matatagalan. Kaya yung iba susuko na, sige, tatakan nyo na ako, kahit tataran nyo ng 666 yung buong katawan ko, huwag nyo lang ako pahirapan. Ganun ang mangyayari. Kaya nga, ito po'y sinasabi ko po sa inyo, mga minamahal, hindi para tayo po, mga minamahal, ay pilitin kahit ayaw nyo. Hindi po. Sinasabi lang po natin ang banal na salita ng Diyos para hindi po masayang ang pagpapagal ng ating beloved pastor. Amen? Biro mo, ang ating beloved pastor, mga minamahal, napakatalino ng ating beloved pastor. Napakatalino niya. Abogado siya. Napakarunong. Siya po'y, ang ating beloved pastor, mga minamahal, siya po'y orator. Kapag ang kandidato lumapit sa kanya, ipagkampanya mo ko, wealthy. Walang pinagkampanya mala pastor na hindi nanalo sa galing magsalita ng beloved pastor. Meron siyang mining, meron siyang palaisdaan. Pero alam nyo, nung tinawag siya ng mala Panginoon, iniwan niya lahat yun. Iniwan niya ang mining, iniwan niya, mga minamahal, ang ginto. Iniwan niya ang kanyang palaisdaan. Mula sa Surigao pumunta sa Maynila, mga minamahal, nangangaral siya araw-araw. Pag-uwi, wala pang makain, isasanla niya yung barong niya. Pag-uwi, naka-t-shirt na lang. Isasanla niya ng ilang peso yung kanyang barong. Tapos bibili niya ng buto-buto para may ulam sila. Ilang taon tiniis ng ating beloved pastor yan. Biro mo, abogado, may minahan, may palaisdaan.
Inisip niyo yun dahil alam niya kung gaano kahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Hindi mo pwedeng pastor ka, maminamal katulad ng mga pastor ngayon, pinagsasabay yung negosyo, paglilingkod sa Diyos. Maraming pastor ngayon, pinagsasabay ang negosyo tsaka sa pagpapastor, hindi ganun. Kami ngayon, hindi kami pastor, iniwan namin yung trabaho namin. Iniwan namin yung pamilya namin. Kasi ang totoong pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan mga minamal committed ka, kailangan isuko mo lahat ng nasa iyo. Hindi ka tulad yung pastor ngayon. Mga pastor ngayon sa ibang fellowship, may mga negosyo sila. Pastime lang nila yung pangangaral. Binaligtad. Pastime lang nila yung pangangaral. Nandun sila nakapokus sila sa negosyo, nakapokus sa trabaho. Pag-araw ng linggo, pastor sila. Pero dito iba. Kami po, hindi kami pastor, pero mas binibigyan namin ng importansya ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Tanyo, wala nang maka-amen? Ganun talaga, masakit talaga ang salita ng Diyos, pero sinasabi lang namin sa inyo kung anong totoo. Yung mga pastor na yan, yung mga hindi talaga committed, hindi